Okay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo na tayo ng ating aralin sa mabisang komunikasyon. Okay, pagbabalik-aral lang sa ating ikatlong linggo ay natalakay natin yung personal na komunikasyon, ganoon din yung mga teorya na may kaugnayan dito at yung kahalagahan ng personal na komunikasyon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ika-4 na linggo at ating tatalakayin ang interpersonal na komunikasyon. At bago yun ay dumako lang tayo sa ating unang programa, ang Project Iham, Linangin ng Idioma, Hasaing Maigi. Sa bahagi ito ng ating aralin ay nagpapakita ako ng mga idioma na inyong ah, aalamin o malalaman at ilalapat ninyo sa mga simpleng pangungusap na bubuin ninyo. Okay? Ang mga idioma ay napakahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pakikipag-usap o pakikipagtalastasan sa tao sa anyong pasulat o pasalita. Mahalaga na pinapakita rito na kapag marunong kang gumamit ng idioma ay napapakita yung kahusayan mo sa pakikipag-usap na kung saan nagagamit natin ito upang mas maging maganda yung pagkahatid natin ng mensahe sa mga gusto nating sabihin. Okay? Ang ating idioma ngayong araw ay ang basing upos. Ang basing upos ay nangangahulugang malikot o mapilit. Kung gagamitin natin yung idiomang ito sa isang pangungusap katulad ng halimbawa na nasa ating screen ay sila ay basing upos dahil kahit ilang beses pagsabihan ay gusto pa rin na siya ang masunod. Okay? Nakikita po ba kung paano nilalapat yung ah, idioma natin sa ating pangusap ay ganyan siya. Kasunod, balik harap. Yung balik harap naman ay yung konsepto. Tingnan natin yung balik at harap. Okay? Na pahayag ng idioma nito. Ang definition nito ay mabuti sa harapan, subalit taksil sa likuran. Tingnan naman natin kung paano siya ginamit sa isang pangungusap. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong balik-harap dahil iba ang sinasabi nila kapag kaharap ka at nag-iiba ang sinasabi kapag wala ka. Okay? Yun ang ating dalawang idioma sa araw na ito. At yun ang magiging assignment ninyo sa susunod na pagkikita natin. Kayo ay susulat ng tigda-dalawang pangungusap na idioma gamit yung ipinakita nating idioma sa linggong ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating layunin sa ating aralin na ito. Una ay may paliliwanag ang kahalagahan ng wastong pagpili ng wika at kontrol sa tono ng boses bilang mga kritikal na elemento sa pagbuo ng epektibong interpersonal na komunikasyon upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Pangalawa ay naipangamalas ang pagiging sensitibo at may empatya sa damdamin ng iba sa pamamagitan ng aktibong pakikinig at bukas na pagtanggap sa opinyon ng kapwa habang nakikibahagi sa mga pangkatang gawain. At panghuli ay nakabubuo ng isang 5 minutong malikhaing vlog na nagpapakita ng aktwal na aplikasyon ng mabisang komunikasyong verbal. Okay? Tumaka tayo sa ating paksa, ang interpersonal na komunikasyon. Ang interpersonal na komunikasyon ay tumutukoy sa ugnayan ng dalawa o higit pang tao kung saan nagkakaroon ng palitan ng mensahe. Okay. Sa interpersonal na komunikasyon, ang kinibhan nito sa personal na komunikasyon ay maaaring isagawa ang ganitong uri ng komunikasyon sa taong katrabaho mo, sa pamilya mo, sa mga grupo ng kaklase mo o grupo ng mga kaibigan mo. Ang katandaan natin na kinibhan ng personal ay wala itong malapit na relasyon o emosyon na namamagitan sa inyo at ng kausap mo. Mga anyo ng mensahe na maaring sangkap sa interpersonal na komunikasyon ay maaring ito ay pasalita o verbal, pasulat o written, di-verbal o non-verbal na kilos at expression. Mga pangunahing layunin kung bakit nga ba natin ginagawa ang ating interpersonal na komunikasyon. Una ay maunawaan ang isa't isa. Yun lang naman ang pinakalayunin kung bakit ginagawa natin ang pag-uusap sa interpersonal na komunikasyon. Pangalawa ay makabuo at mapanatili ang ugnayan o relasyon. Katulad lang din ng layunin natin o kahalagahan kung bakit natin ginagawa ang personal na komunikasyon. At pangatlo ay makamit ang isang kolektibong layunin o pangarap. Malalaman at mamaya kung bakit mahalaga itong pangatlo na ito sa mga uri ng ating interpersonal na komunikasyon. Ano nga ba yung kahalagahan ng interpersonal na komunikasyon na kapag tatuguyod ito ng tiwala? Sabi nga natin sa kahit anong uri ng komunikasyon,
at relasyon ay tiwala at isang napakahalagang sangkap. At para magkamit ito ay kailangan ng tuloy-tuloy na ah, komunikasyon para makamit natin yung tiwala. Sunod, kooperasyon. Kapag maraming sangkot ang pag-uusap, katulad na lamang ng meeting, ay inaasahan ang cooperation o pakikilahok sa ah, kooperasyon sa pag-uusap. Sunod ay pagkikilahok o engagement. Sa interpersonal na komunikasyon, dahil ito ay namamagitan sa dalawa o mahigit pang tao, ay isa sa mga kahalaga nito ay engagement. Kinakailangan na makilahok yung mga sangkot sa usapan. Mga larangan kung saan nagagamit ang interpersonal na komunikasyon sa tahanan na kinabibilangan. Okay, sabi nga natin dalawa o mahigit pang tao ang kasangkot dito. Maaaring yung mga pamilya ninyo kapag nagkakaroon kayo ng pag-uusap ay yan, sa pamilya nagagamit yung interpersonal na komunikasyon. Ganun din sa paaralan, sa kaklase mo, kapag nagkakaroon kayo ng groupings upang talakayin ang mga bagay-bagay, ay nagagamit sa paaralan. Sunod, sa komunidad at komunidad, sa, sa lipunan sa kapwa, ay nagagamit din natin yung interpersonal na komunikasyon sa mga pagpupulong. Ganun din sa trabaho, sa professional na aspeto ng ah, buhay natin. Ang interpersonal na komunikasyon ayon kay Wood ay inilalarawan nito na proseso ng paglikha ng kahulugan sa pagitan ng tao. Okay? Dito, may sabi nga natin kanina sa isa sa mga kahalaga nito ay kolektibong pagkakaunawaan. Kaya nga, sa interpersonal na komunikasyon ay lumilikha tayo ng kahulugan sa pagitan ng mga tao na kasangkot sa komunikasyon. Upang sa ganun, magkaroon ng kolektibong layunin na makamit yung isang bagay. Yun yung interpersonal na komunikasyon. Komunikasyon natin. Ang kahulugan ng mensahe ayon pa rin kay Woods ay nagmumula sa personal na karanasan, sa mga paniniwala o di kaya mga damdamin ng kalahok para sa makapagsabi sila sa mga usapan o makapagsabi sila ng opinion nila, makapagsabi sila ng mensahe nila sa kanilang mga tatalakayan ay nagmumula ito sa mga karanasan, ano ba yung pinaniwalaan nila na nagmumula sa relihiyon, sa kultura, at iba pang mga salik ay dun nanggagaling. At pangatlo ay yung sa damdamin, ano ba yung nararamdaman ng kalahok na yun? Habang ginagawa yung pag-uusap, maaaring doon din nagmumula yung mensahe ng kanyang sasabihin. Duha naman tayo sa interpersonal na uri ng komunikasyon. Ang una ay ang dyadico o dyadic. Ang dyadico ay ang pinakapayak na anyo ng komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang individual ng harapan. Mister, ano din ang kinibahan nito sa personal na komunikasyon? Sa dyadic kasi maaring magawa ito sa pagitan ng dalawang tao na hindi magkakilala. Halimbawa na lamang, yung katrabaho mo kapag nagkakaroon kayo ng dialogo, yan, papasok yung dyadic na uri ng komunikasyon. Walang na-establish o walang naitaguyod na malalim na relasyon. Maaaring doon papasok yung dyadic natin. Kahalagahan at katangian ng dyadico na relasyon, nagbubukas ng oportunidad para sa agarang tugon o feedback. Okay? Medyo may kapareho sa katangian ng personal na komunikasyon at ganoon din kaya nga sinasagawang dyadic na komunikasyon at katulad na lamang sa trabaho sinasagawa yung dyadic na uri ng komunikasyon o pati na rin sa klase upang makakuha ka kaagad ng tugon o feedback sa isang problema o sa isang sitwasyon. Pangalawa, ay nagagamit ng sabay ang mga ekspresyong verbal at di-verbal. Sabi nga natin, habang nag-uusap kayo, ay ginagamit mo yung kumpas ng kamay mo, paa, o pagkilos ng mga mata at ekspresyon ng mukha mo. At pangatlo, ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pagpapahayag ng emosyon. Kapag nakakausap mo yung isang tao ng mas malapitan, ay nagiging malinaw yung gusto mong ipabatid na emosyon sa kanya. Sunod, pangkat o grupo. Sa pangkat o grupo naman ay interaksyon na gaganap sa pagitan ng 3 o 12 tao. Tinatawag ito na maliit na grupo o group discussion. Maaaring mangyari ito sa konteksto ng mga meeting, ng mga empleyado, o di kaya group meetings ng mga organisasyon, ng klase. Yun ang maaaring kabilangan ng pangkat o group. Ang ngayon nito ay ng pangkat o group discussion ay magplano o mag-organisa ng mga event
o di kaya ay mga projects, magpasya o magdesisyon. Ah, Dito rin papasok yung halimbawa pagdedesisyon kung kailangan bang baguhin yung mga polisiya sa mga bagay-bagay ay nangangailangan ng boto ng mga kalahok. Sunod, maglutas ng problema. Sabi nga natin sa group discussion, mahalaga ito upang magkaroon ng brainstorming, may bahaging iba't ibang perspektibo o pananaw ng mga kalahok, at panghuli ay magbahagi ng iba't ibang opinyon sa paksa na pinag-uusapan. Okay, natin to. Sunod ay pampubliko. Sa pampublikong anyo ng komunikasyon, humaharap sa mas malawak o malaking bilang ng tagapakinig o audience. Itinuturing itong interpersonal sa aspektong relasyonal, lalo na kung may direktang interaksyon sa mga nakikinig. Okay? Ang mga halimbawa, mga panayam o lecture, pagtatalumpati o presentasyon. Yun yung halimbawa ng pampubliko natin. Ganun din yung mga debate o forums. Kabilang din siya sa pampublikong anyo ng komunikasyon. Halimbawa na lamang ay doon sa lecture natin. After ng presentation mo, maaari kang tanungin ng mga participants kung ng mga bagay-bagay kung saan ay malinawan sila sa mga bagay na hindi mo na ipaliwanag habang sinasagawa mo yung pag-uusap o yung presentation mo. Ganun din sa pagtatalumpati bilang isang politiko na tatakbo sa isang particular na position. Siyempre, pagkatapos mong sabihin yung talumpati mo, ay sasanungin ka ng mga tao patungkol sa mga plataforma na di mo nabanggit o mga pananaw mo sa mga napapanahong issue na sa kabilang sa komunidad. Sunod, mediated gamit ang teknolohiya. Sa interpersonal na komunikasyon, nagaganap din sa pamamagitan ng teknolohiya. Katulad na lamang ng mga online classes natin, ay kabilang sa tinatawag natin na mediated na uri ng interpersonal na komunikasyon. At ganun din na maaring kasangkutan ng maraming kalahok mediated na uri natin. Kasi nga may access sila sa iba't ibang teknolohiya. Sunod ay dumako naman tayo sa wika at tono bilang elemento ng interpersonal na komunikasyon. Ang wika bilang elemento, pangunahing kasangkapan ng tao upang maipahayag ang ideya, damdamin at layunin. Nagsisilbing tulay sa kaisipan ng tagapagtala at tagatanggap. Napakalaki ng layunin na ginagampanan ng wika upang sa ganon ay may pahayag natin yung mga saloobin natin. Sabi nga natin, sa atin, may iba't iba tayong, mayroon tayong high context at low context culture. Ganon din na kung paano natin gamitin yung wika natin ay nagsasaad din ito ng mensahe na gusto mong iparating. Una, tungkulin ng wika sa interpersonal na komunikasyon, maaaring ito ay maging instrumento sa pagbibigay ng kahulugan. Paliwanag dito, nagbabalangkas sa kahulugan ng karanasan upang mas maging malinaw ang intention at konteksto. Halimbawa, kapag sinabi mo, yung tono nga, yung wika mismo, maaari bang kunin mo yung ballpen ko doon sa kabilang na mesa? Ginagamit yung mahinaong pakiusap upang sa ganoon makuha yung gusto mo. At syempre, tanda ito na nire-respeto ng taong gusto mong utusan. Kaysa sasabihin mo, kunin mo nga yung ballpen na yun, pakibilisan. Yung tono mo mismo, yung wika na pagkakagamit mo, napaka-palasak at hindi gumagamit ng po at opo, ay nangangahulugan na nagsasaad ka ng direktang utos o di kaya ini-impose mo yung authority mo sa kausap mo. Sabi natin, instrumental sa pagbibigay ng kahulugan. Tagapagdala ng kultura ayon sa pananaw na sa peer at work. May mahalagang papel sa paghubog ng pananaw at pag-uugali ng tao. Sa konteksto natin sa Pilipinas, gagamitin din nating lintaran yung teorya ni Delheim, yung speaking sa aspeto ng norms. Yung paggamit ng po at opo ay nagpapakita ng paggalang at nagtatagta ng tono ng interaction o pakikipag-usap sa pagitan ng dalawa o mahigit pang tao. Dito na rin napasok yung paggamit natin ng po at opo. Sunod, kakayahang magpahayag ng damdamin. Hindi lang impormasyon ang pinapadala ng wika natin, kundi pati na rin ng emosyon. Ang
Halimbawa na lamang yung paggamit ng mahabang pangungusap na may paglalarawan ay nagpapahiwatig ng maaaring bukas loob na pagbabahagi. Okay? Kapag pinaliliwanag ng maayos yung gustong mangyari sa grupo o sa pangkat. Okay? Nagagawa ng wika sa interpersonal na komunikasyon na ipahayag yung damdamin o gustong mangyari sa loob ng ah, sitwasyon o meeting. Sunod, ang tono bilang elemento ng interpersonal na komunikasyon. Okay, kanina nakapokus tayo sa wika, ngayon naman sa tono. Ang tono naman ay nagpapahiwatig kung ang mensahe ay magulo, seryoso, mapang-uyam o malamig. Binabago nito ang interpretasyon kahit walang nagbabago sa salitang ginamit. Sabi natin sa Pilipinas na kabilang sa high context culture natin, napakalaki ng ambag ng tono sa gusto mong sabihin. Kahit sabihin natin na yung ah, isang pahayag ay yung pahayag na kumain ka na. Magbabago ito kung babaguhin mo rin yung tono. Depende sa pananaw ng tatanggap ng iyong mensahe. Una, tungkulin ng tono sa interpersonal na komunikasyon. Nakapagpapanatili ng relasyon. Nagsisilbing pananda kung anong uri ng ugnayan ang nais panatilihin. Halimbawa na lamang, kapag palagi mong ginagamit yung masiglang tono, ay naghuhudyat ito na pinapatibay mo yung samahan habang yung malamig at monotonong tono ay nagpapahiwatig ng kawalan ng interes. Gano'n din kapag kausap mo yung isang tao kapag ma masaya ang kanyang pagkakasabi sa mga bagay-bagay, ay siyempre napakaganda rin ng approach mo. Matutuwa ka sa kanyang sinasabi kapag malamig ang kanyang tugon sa iyong sinasabi naman, ay siyempre nagbabago yung pananaw mo, nagiging defensive ka rin o hindi mo rin basta-basta na-o-open up yung sarili mo. 'Di ba kapag yung tono ng isang tao ay open up, parang napaka-inclusive niya, parang kabilang ako kapag siya yung kinakausap ko, parang interesado siya sa akin. Kumpara sa tao na malamig yung kanyang tono na ginagamit o mga one word reply sa kanyang sinasabi. Sunod, tagapagdala rin ng emosyon yung tono natin. Ayon kay Mehrabian, 38% ng emosyonal na kahulugan ng komunikasyon ay nagmumula sa tono, lalong-lalo na sa atin. Okay? Ah, sa iba't ibang kultura, napakahalaga ng tono. Ang banayad o malumanay na tono ay tanda ng respeto at pag-alala. Ang mabilis na tono naman ay kahulugan ng nagmamadali o pagkainis. Halimbawa na lamang dito yung iba't ibang mga pangkat natin, mga dialects natin, kultura ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga Itawe, yung paraan ng pagsasalita nila, at yung tono nila, sabi ko nga kanina, para silang nag-aaway o galit. Kaya kung ikaw ay isang dayuhan mula sa ibang lugar, akala mo ay palagi silang galit sa isa't isa. Yun pala ay normal at yun yung emosyon na konteksto ng kanilang normal na pag-uusap. Samantala sa mga Ilonggo, akala mo malambing sila. Yun pala, kahit nagagalit na pala sa'yo, ay malambing pa rin yung kanilang tono. Okay? Then papasok yung konsepto ng tagapagdala ng emosyon. Yung emosyon natin ay yung tono kung paano natin sabihin yung mga bagay-bagay ay naghuhudyat din ng emosyon. Paghubog ng konteksto. Ang tono ay nakapagpapabago sa kahulugan sa parehong pangungusap batay sa emosyon. Ang salitang salamat ay may taos-pusong tono ay tunay na nagpapasalamat. Ngunit kapag sinabi ng salamat ha, walang anuman. Sabi mo naman, nagsahudyat na yung pag ng salamat ha, yung tono, nag-iiba yung konteksto ng sasabihin mo. Maaring ikaw ay sarcastic. Salamat ha, napakalaki ng tulong na binigay mo sa akin. Hindi ko to makakalimutan. Yung tono pa lamang, naghuhudyat ng pang-uyam o sarcasm, yung sinasabi mo, ay iba yung nais mong iparating. Di ba? Napakahalaga ng tono sa kung paano natin ihatid yung ating mensahe sa taong kausap natin. Okay? At panghuling bahagi, mahalagang tandaan na yung salita, tono at kilos ay may kapangyarihang magbigay ng impormasyon at magpatibay ng ugnayan sa iba. Okay? Yun yung kahalagan ng tono natin sa konteksto ng interpersonal na komunikasyon. Ngayon, lumakad naman tayo sa ating performance task. Sa performance task natin, pinangkat ko na kayo, ibahin lang natin yung version naman dito sa presentation. Gagawa kayo ng vlog at ito ay gagawin lamang sa loob ng paaralan. Mapapangkat sa 5 miyembro ang
um, 5 pangkat ang klase, maghahati-hati ng responsibilidad ang bawat isa, at pipili ng mga karaniwang eksena sa paaralan kung saan nagaganap ang interpersonal na komunikasyon. Okay, yun yung pinaka-goal. Gawing kawili-wili ang vlog sa pamamagitan ng paglalapat ng konsepto ng wika at tono bilang elemento ng interpersonal na komunikasyon. Siguraduhin na malinaw yung audio, boses, ah, at maayos ang pag-ilaw. Ang paglalagay ng nakatutuwang sound effects, background music, at subtitles ay lubos na hinikayat upang mas maging mabuhay yung vlog na gagawin. Pang-apat, ang iyong malilikhang vlog ay isusumitin ninyo sa G-Drive link na ipo-provide ko later. Okay, at yan yung magiging pamantayan ng performance task ninyo sa Uniberkwentuhan vlog. Okay? Kung meron kayong nais pang itanong ay malayan niyo kang i-message sa aking social media account o Facebook account. Okay? Yun lang at maraming salamat.